Happy Sabbath mga kapatid. Purihin ang Diyos sa gabing ito na kung saan binigyan tayo ng oras sa gabing ito upang ibalik natin ang ating pasasalamat at papuri sa Kanya. Bilang tugon po, tayo po ay inanyahan ko po ang lahat na tumayo at atin pong awitin ang We Gather Together, hymn number 5. We gather together, sing. We gather together to ask the Lord's blessing. He chastens and hastens His will to make known. The wicked oppressing now cease from distressing. Sing praises to His name, He forgets not His own. Beside us to guide us, our God, with us joining, ordaining, maintaining His kingdom divine. So from the beginning, the fights we were winning. Thou, Lord, was out our side, all glory be thine. We all do exalt thee, thou leader triumphant, and pray that thou still our defender will be. Let thy congregation escape tribulation. Thy name be ever praised, O Lord, make us free. Tayo po ay lumuhod sa panalangin. Mapagmahal namin Diyos na makapangyarihan ka sa lahat, nandiyan ka sa kaitasan ng langit. Lubos po ang aming pasasalamat, Ama, sa oras na ito na muli ay dinala kami sa banal na araw ng Sabat. Sa kabila po ng mga maraming kabisihan, pagsubok, at sa mga sakit na naranasan, ay patuloy nyo kaming pinagagaling at binibigyan po ng pagkakataon. At sa gabi pong ito, tanggapin po ang aming pagsamba, ang aming pagluhod, linisin po ang aming puso't isipan, nawa ang bawat isa sa amin ay maging karapat-dapat. At akin din po dinadalangin, Panginoon, ang mga kapatid na patungo po ngayon sa bahay-sambahan, ay pakaingatan nyo rin po sila at gayon din po ang mga hindi nagkaroon ng pagkakataong makarating. Nanonood sila ngayon sa FB Live, pagpalain nyo po nawa ang signal, ang mensahe sa gabing ito na nawa ay patuloy rin nilang marinig, makita ang mga kapatid at patuloy rin silang mabless sa maririnig na mensahe sa gabing ito. Pagpalain niyo po, dinadalangin namin si Pastor Dulton na nanawa, kayo po ang magsalita sa kanya at lahat nawa ng aming marinig ay magsilbi at maging makapangyarihan na patuloy na bumago sa aming katauhan, Panginoon, hanggang sa kami makaabot sa katauhan ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy niyo pong pagdinig at pagsama sa amin at lalong higit po sa pagkapatawad sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Happy Sabbath. Purihin po natin ang Diyos sapagkat Siya ay
napakabuti. Amen? Napakabuti ng Diyos sapagkat mga kapatid, tayo muli ay magkakasama. Bagamat ang iba nating mga kapatid ay wala, subalit sila po ay idalangin natin na sila po ay makarating. At tayo po ay muling magsalo-salo ng salita na siyang pagkaing espiritual ng bawat isa po sa atin. At samantalang tayo po ay paglilingkuran po ng ating pong Pastor Richard, tayo po mga kapatid ay manalangin na ang mga mensahe na ating pumapakinggan ay maging pagpapala po sa atin. Siyempre po, idalangin din po natin na may apply sa ating pong buhay yung mga mahalagang aral. No? Hindi po siya parang dumaan lang sa pandinig natin, kundi mga kapatid, ang sabi nga po ng isang preacher na pinapanood ko, kapag nag-aaral daw po tayo ng banal na kasulatan, kailangan mag-question tayo, questionin natin yung sarili natin. No? At tanungin din natin ang Panginoon, Panginoon, anong gusto mong sabihin sa akin sa mensaheng to? No? Ganon ang ating pong kasi ang Panginoon ay nagnanais na ipaunawa sa atin mga kapatid ang kanya pong mga salita. Siyempre, bigyan tayo ng inspirasyon. Lalo po tayo ay mga lingkod ng Panginoon. No? Tayo po ay naglilingkod para mapalakas din ang bawat isa sa atin. At ating pong pasalamatan ng ating pong may mga bahagi na inyo pong nakikita sa harapan mga kapatid. At akin pong tawagin bago magsalita si Pastor ang ating pong maghahandog ng awitin ang Tapikulin family. No? Sila po ay bigyan na natin ng panahon. Magandang gabi po sa atin lahat.
Ayan. Ayan, happy Sabat po sa ating lahat. Na-bless po ba kayo sa awitin po ng Tapiculin family? Ayan, amen po. No? So, kumusta po ang inyo pong isang linggo? Kayo ba ay na-bless? Yes, amen. O, palagi po. At ngayon po sa pagsisimula po ng Sabat, ngayon pong Friday sunset, ay salamat po tayo po yung magkakasama. At ako po ang magsasalita ngayong gabi. Tayo po yung magpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng libro po ni Mrs. White na Evangelism. So ang topic ko po ngayon, originally topic to ni Elder Federico, pero wala siya so ako po mag-share. Ang title niya po ay Evangelism of the Highest Type. Ito po ay yung Christ Method of Evangelism. Tayo po yung manalangin. Lord, amin pong dalangin, ang amin pong pag-aaral ngayon pong gabi. Samahan niyo po kami ng inyong pong presensya. Lalong higit sa aking pong pagsasalita, ay bigyan niyo po ako ng wisdom. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan sa mga mensahe na aming pong pag-aaralan at tulungan niyo po kami na ito po ay amin pong maisabuhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, familiar po ba kayo dito sa Christ Method alone? No? Siguro ito sa aming mga... Teka lang, hindi pa pala open. Oo na. Saan ba? Ayun. Yung Christ Method. Ito po yung sinasabi po dito sa Ministry of Healing, page 143. Christ Method alone will give true success in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desired their good. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then he bade them to follow me. Ito po ay 5 punto po itong ating pong pag-aaralan. Ito nga po ang pinaka-best method in evangelism. Sabi nga, ito nga po yung highest type. Ito pong Christ method. So, yung una po dyan ay, ang una pong punto natin dyan ay, ito po, mingle with people as one who desires their good. Yung pakikisama sa mga tao na gusto natin na mapabuti sila. No, yun po yung una natin dapat gawin. At ito nga po yung ginawa ng ating pong Panginoong Yesus. Sabi po sa John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. Diba? Yung ating Panginoong Yesus ay nagkatawang tao para po tayo po ay makasama. No, yun ang gusto talaga ng Panginoon eh. Makasama tayo hanggang dun sa langit na bayan. Diba? Sabi niya, I will prepare a place. So, kung saan ako nandoon ay dumuon din kayo pag ako'y nakapag-prepare na. Kaya nga, ito pong method na to ni Christ, gusto niya sa kanya mga followers ay ganun din yung gawin. Tayo po ay makikimingle sa mga tao. No, huwag natin silang iwasan, pero huwag din naman natin i-compromise yung ating principles pag tayo nakimingle sa kanila. No, dapat tayo po ay magiging light sa kanila. No, madadala natin sila sa Panginoon, hindi tayo yung madadala nila sa mundo. No, yun po. Ito po ang mga ways para raw pag tayo nakimigil sa kanila, ito po yung mga 3 bagay. Yung una, ito muna, teka lang, balik muna. Build genuine relationship. Yan, naniniwala po kayo dyan. Yung talagang kakaibiganin natin sila, hindi lang yung kakaibiganin natin sila kasi meron tayong pangangaral. Ano? Hindi yung ang tingin natin sa mga tao ay parang subject lang. Pero dapat talaga ay mag-build tayo ng relationship sa kanila. Yung genuine relationship. No? Kasi nga, malalaman nila yan eh. Diba? Kung tayo ba ay ano lang eh. Meron lang tayong gustong mangyari sa kanila. Mahikayat natin sila, pero yung relasyon ay wala naman talaga. Pero ito po yung payo po sa atin ng ating pong Panginoong Hesus. At saka yan yung talagang ginawa niya. No, yung talagang genuine yung kanyang relationship. Sa lahat ng tao, no, wag po tayong mamimili ng ating pong pakikitunguhan ng mabuti.
Kung hindi lahat po yan ng tao ay niligtas ni Jesus, isipin po natin yan at candidate sila doon po sa langit na bayan. Kaya ito po yung una natin gawin pag nakimigil tayo sa kanila. No, magbibuild po tayo ng genuine relationship sa kanila. At sumunod po, show sincere interest in people's needs. No, yung alamin, kumustahin natin sila, alamin natin yung kanilang mga pangangailangan, paano tayo makakatulong bilang church or kung kaya naman natin. Minsan hindi naman lang lahat sa material things yung ating pwedeng itulong sa kanila. No, minsan yung kukumustahin mo lang sila, ipapanalangin mo sila, minsan natatouch na sila. No, nakaranas na ba kayo no? Nung may dinalaw kayo tapos pinanalangin nyo, minsan umiiyak. No, kasi brother, ba't ka naiyak? Kasi wala pang nananalangin sa akin. Walang nangangamusta sa akin. So yun po, no? At kung makakatulong naman po ang ating iglesia, tulungan natin. No? Alam ko, ang iglesia natin, talagang tumutulong yan no? Sa mga nangangailangan. So meron naman tayong pondo na nakalaan doon. No? Sa mga nasunugan, sa mga nangangailangan. Yan. So, yun, alamin natin no? Yung kanilang mga pangangailangan. Kasi mahalaga yun. Mahalaga yun. Yan din yung ginagawa ng ating pong Panginoong Jesus. At yung sumunod, evangelism begins with love and friendship. Yan po yung una talaga, yung relational. Relational talaga ang ating pong pag-share ng salita ng Panginoon. Diba? Yung kailangan maramdaman muna nila yung ating, gusto natin, yung ating sincerity, yung ating love. Ayan, kaibiganin natin sila. Yan po yung dapat natin gawin. Huwag natin sila agad debatihin no, sa mga aral. Kung hindi, dapat talaga mag-build muna tayo ng relationship. Tapos i-share natin yung mga sinasabi po ng banal na kasulatan, tapos ipanalangin natin sila. Tapos, yun yung dapat natin gawin pag nakisama tayo sa kanila. Pero hindi natin gagawin yung kanilang mga ginagawa na makamundo. Kung hindi, tayo magiging liwanag sa kanila. Na malaman nila yung katotohanan, malaman nila yung pag-ibig ng Panginoon at sila rin ay maniwala sa Panginoon na ating pong pinaglilingkuran. So, yung una nating punto, mingle with men. Pangalawa, show sympathy. Yan, tayo po ay makikisimpatya sa kanila, sa kanilang mga pinagdaraanan. Ayan, sabi po sa balik tayo. Ayan, ito. Romans 12:15. Sabi dyan, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. No, kapag nagkakasiyahan sila, nandun tayo. Pag nalulungkot sila, dapat nandun din tayo, hindi lang doon sa kasiyahan. No? Minsan ganun daw No, kaya nga malalaman mo daw yung tunay na kaibigan mo, hindi lang sa saya mo kasama. Pagdating ng mga pagsubok, nandun pa rin sila. Yun ang tunay na kaibigan. No, hindi yung sa saya lang. Tapos pagka nagkaroon na ng problema, wala na. No? No, share ko lang yung samahan namin ni Bong Navarro. Di ba yung nangyari sa kanya? Sabi niya noon, doon niya raw nalaman yung mga tunay niyang kaibigan. Kasi nung after noon, nawala iba niyang kaibigan. Siguro natakot, baka madami sa nangyari sa kanya. Pero yung mga nanatili na kasama niya, yun daw yung tunay niyang kaibigan. At ako kasama ako doon, no, kasi yun, lagi kong sinasamahan siya. Pinapanalangin ko siya. Alam niyo yung nangyari yon, estudyante pa lang ako noon ng pagpapastor Tapos tumatawag sa akin yun, Brad, punta mo nga ako dito sa bahay. Tapos papanalangin ko lang siya, kumustahin ko siya. Sinasama ko pa nga yung anak ko doon, maliit pa So, yun, samahan natin sila, no, makisimpatya tayo sa mga kaibigan natin. Minsan, hindi naman kailangan na huwag natin sila agad, kumbaga, Bible study o anuan. Minsan, gusto lang nila lang kausap. Gusto lang nila lang kasama. Yung may sasabihan sila, ganon. So, yan, makisimpatya po tayo sa kanila. Sa kasiyahan, sa kalungkutan, ay samahan po natin sila. Ito po yung unang punto rito sa show sympathy. Yan. Listen to people's struggle. No, makinig po tayo sa kanilang mga hinaing. No, na
minsan kailangan lang nila ng kausap, 'di ba? Yung mga tao nga na yung mga suicidal, 'di ba? Wala silang malabasan ng sama ng loob eh. Wala silang masabihan. So, 'yun. Minsan, yun ang nangyayari sa kanila. Pero, yung kailangan lang natin minsan na kailangan lang nila ng may sasabihan at kailangan tayo na makikinig sa kanila. At samahan natin sila kung kailangan natin sila bigyan ng payo, panalangin natin sila. Ganun ang gawin natin. At pangalawa, sabi po dyan, demonstrate compassion and understanding. Yan, demonstrate daw natin. Pag tayo po ay nakinig sa kanilang mga struggle, ay ipakita natin yung pag-unawa sa kanila, yung love pa rin, no? Yung titingnan mo yung sitwasyon niya. Kaya nga minsan pwede natin itong i-apply yung palmawa, pagka may mga tao tayong nakakasalamuhan na yung hindi maganda yung dating, halimbawa, ba't masungit to, ba't may ginawa, iintindihin mo yung lagay niya, no? Isipin mo siya, ano ba pinagdaraanan nito? Baka may pinagdaraanan siya. Intindihin na lang natin, no? Intindihin na lang natin. Baka stress siya, marami siyang problema. So, ganun daw po yung gawin natin, no? Na magpakita tayo ng compassion and understanding sa kanila. Intindihin po natin sila. At ito po yung ikatlo, ay people are more receptive when they feel cared for. Mas tumatanggap daw sila ng mga bagay-bagay pag alam nila na yung taong kausap nila ay nagki-care sa kanila. No, na pagkakatiwalaan. Kaya nga dapat i-build din natin yung trust eh. Diba? Kaya nga relational talaga eh. Friendship, yung love, yung trust, bago sila makapag-open up. At pag tayo naman ay nag-advise, pag nagain na natin yung trust, tatanggapin nila, no? Tatanggapin nila yung ating mga sinasabi. Lalong higit, siyempre, salita ng Panginoon siya. So, iwasan din natin yung papagalitan, no? Yung papagalitan, i-judge. So, tingnan natin yung method ni Christ talaga, di ba? Yung si Christ kasi yung method niya, although yung authority niya nandun, pero ang nakikita talaga ng mga taong kaharap niya, yung kanyang love and care sa mga tao eh. Di ba? Di ba yung si Peter nga, di ba, nung tiningnan niya si Peter nung dininay siya, di ba, yung kanyang tingin ay hindi judgmental, kung hindi yung nagkikare siya na talagang na gusto niya lumakas si Peter, yung kanyang faith. Di ba? Kaya nga, ganun dapat. Mas maramdaman ng tao na nagkikare tayo sa kanila. Na hindi natin sila ginadjudge, hindi natin sila kinokondemn. Kung hindi, maramdaman nila na gusto natin na mas malaman nila yung salita ng Panginoon o mas magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon. Makilala nila ang Panginoon at mahalin nila at paglingkuran nila ang Panginoon. Yan. Ikatlo po, eto, minister to their needs. Sabi po dyan sa Matthew 25:35 and 36, "For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me." Yun nga po, no, yung ating po silang tutugunan natin yung kanila pong mga pangangailangan sa abot po ng ating pong makakaya. Di ba sabi nga sa biblical, sa Bible, the more you give, the more you receive. Pag ikaw ay naging fountain ng blessing, ay mas lalo kang pagpapalain ng Panginoon. So, yung gawin po natin, yung ating makakaya sa mga tao po na nangangailangan. No? Kung ano man yung kanilang pangangailangan, kung kaya naman natin, wag natin ipagkait. Di ba? Biblical din yan. Sabi, wag natin ipagkait yung mga nangangailangan. Wag natin ipagkait yung tulong sa mga nangangailangan kung kaya naman po nating ibigay. At naalala niyo yung balo, di ba? Binigay niya kay Elijah yung kanyang huling pagkain na, langis at saka yung bread.
Kasi nakilala niya na ito ay tao ng Panginoon na binigay niya kahit na mamamatay na sila mag-ina. Kasi yun na yung last na pagkain nila, pero binigay niya. Pero anong ginawa ng Panginoon? Di ba? Mas binilas. Hindi po nagkulang sila. No, naging unlimited yung supply nila ng langis at nung bread. So, ganun din po yung mangyayari po sa atin. Basta tayo tumulong, ay mas lalo tayo pagpapalain ng Panginoon. At ang Panginoon na yung magbibigay ng ating pong mga pangangailangan. So, subukan ninyo kung hindi nyo pa naranasan yung bagay na yan. Ako, nasubukan na namin yan. No? Pag ikaw ay mas nagbibigay, mas lalo kang pinagpala ng Panginoon. Lalo higit, yung sa mga gawain din dito sa church, talagang hindi ka magkukulang. Parang minsan nga pag kinumpute mo parang kulang pero hindi naman nagkukulang. Pero pag kinumpute mo, kulang Pero yung Panginoon po yung nagpo-provide sa mga pangangailangan po natin. Basta, yan, tumulong tayo sa gawain ng Panginoon, sa kapwa natin, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Sabi po dito sa sumunod na talata dyan, Matthew 25:40, "Truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Sabi po dyan, kasi yung mga ginawa nung sa talata kanina, yung binigyan nila ng inumin, ng pagkain, dinalaw nila sa kulungan, kung yun daw ay ginagawa natin sa mga tao, kanino natin ginagawa? Sa ating pong Panginoong Jesus. No? Ginagawa raw natin sa ating pong Panginoong Jesus. Kaya nga sabi, di ba, love. Di ba? Love others, no? As you love yourself. Or sabi pa nga ni Christ, love others as I have loved them. No? Mas mabigat na yon. Mahalin daw natin yung mga tao kagaya po ng pagmamahal ng ating pong Panginoong Jesus. So, yun po yung ating isipin. Pag tayo po ay tumutulong po sa mga tao, sabi yung gano'n ay ginagawa raw natin ito sa ating pong Panginoon. At yun, tayo po ipagpapalain niya sa lahat po ng mga bagay. So, sabi po dito, help physically, emotionally, and spiritually. Yan. Kung ano man po yung ating matutulong. Hindi lang talaga financially, physically, emotionally, and spiritually. Yan, kailangan po yan ng mga tao. Ayun nga, yung kadamay, papanalangin sila, tapos sabihin natin kung hindi pa nila alam yung mga promise ni God sa Bible, tapos share din natin yung ating experiences, paano tayo binalas ng Panginoon. So sila ay mapapalakas at sila ay magkakaroon po ng tiwala sa ating pong Panginoon. Pangalawa, sabi po dyan, follow Christ's example of healing and serving. No, kung wala man tayong gift of healing, kasi ayan ay gift siya ng Holy Spirit Pero yung paglilingkod, kaya nating lahat gawin yan. No? Hindi man natin kaya lahat magpagaling, pero yung maglilingkod tayo, kaya nating lahat gawin yan. No? We are all born to be, lahat tayo ay tinawagan ng Panginoon na maglilingkod. No? Sa anumang kaparaanan na kaya nating gawin. No? Lahat, kahit anuman tayo, anuman yung edad natin, gender, katayuan sa buhay, no, in our own way, pwede tayo maglingkod. Kahit nga yung mga bata, pwede sila maglingkod. No, sila ay naglilingkod na sa ating iglesia. Kung ano yung ating magagawa. No, meron mga kapatiran na meron silang sobra, hindi man sila physically nag-i-involve sa mga gawain, pero financially tumutulong sila. Sa taas yung iba naman, yung mga manpower, yung manpower. Wala man financial na pangtulong, pero manpower sa gawain ng Panginoon. So, basta ang ating pong model ng paglilingkod, siyempre yung ating Panginoong Jesus, na siya nga ay Diyos, pero naparito sa lupa para maglingkod at hindi para paglingkuran. Diba? Yun yung sabi niya, gayahin ninyo yung aking ginawa.
No, tularan ninyo yung aking ginawang paglilingkod. So yung ikaapat po, win their confidence. Matthew 5:16, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yun nga po, ikukunin natin yung kanilang trust na sila ay magtitiwala sa atin at sila ay mabibless kapag tayo ay napunta sa kanila. No, parang masarap pakinggan yun na pag pupunta ka sasabihin nila na sila ay na-blessed pag ikaw ay nandyan. Kesa sa pag napunta ka, parang nagtatago sila. So, yun, tayo po yung maging daluyan ng blessing ng Panginoon, daluyan ng pag-ibig niya. Tayo po ay magliwanag kung saan man po tayo mapunta. Ang tao po ay may be-bless. No? Kasi, dire-represent natin ang Panginoon. Di ba? Yung tayo ay ambassadors of Christ. Tayo ang kanyang representative. Kaya saan man tayo magpunta, ay gawin natin lahat sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kahit simpleng bagay lang na magagawa natin na tulong, no, para raw, di ba, biblically sabing ganoon, para mag-glorify. Yung sa mga good works natin, mag-glorify ang Panginoon. Hindi po yung sarili natin. Ituturo natin lagi sa Panginoon na kaya tayo nakakatulong sa kanila kasi tayo pinagpapala ng Panginoon. No, kaya nga, yung nakakanood ako ng mga vlogger na nagbibigay ng tulong, sinasabi nun napanood ko na vlogger, di ko lang alam yung pangalan magpasalamat po kayo sa Panginoon, sabi, kasi sa Panginoon po galing yan, pinadaan lang po sa akin. So maganda po yung gano'n, no, na talagang tayo tutulong kasi para maluwalhati ang Panginoon. No, hindi tayo para itaas natin yung ating sarili. Naalala ko na naman yung grupo ng siguro nabanggit ko na to, yung GC Ensemble na group. Kanina na napag-usapan din namin ng anak ko sa sasakyan, na sila, tumutulong talaga sila sa maraming mga churches. Nung last time na nag-anniversary sila, lahat ng mga churches binigyan nila ng mga di ba tayo nakakuha tayo ng speaker? Speaker, tsaka ano pa ba yung binigay? Mic ba yun? O rice cooker? Binigay natin sa Manuyo at saka dito. So lahat ng churches binigyan nila. Cavite Mission, CLC, CLPM, so halos lahat. So nabigay sila ng tulong. At ang maganda pa doon, hindi nila binabrag yung sa kanilang sarili. Nandun kami lahat ng mga pastor, dito kami sa may hotel dyan, sa may Luneta. Nandun kami. Hindi namin sila nakilala. Sino ba yun? Hindi sila talagang nagpapakilala na pero sila talaga ay tumutulong sa maraming churches. May mga pinatayo sila na church, may mga binigay sila, pero hindi nila tinataas yung sarili nila. So, yun nga po, tayo po ay maging liwanag sa mga tao. Hindi lang naman financially na tayo ay magliliwanag Di ba? Yung presence lang natin na sila ay makakaramdam sila ng kasiyahan, di ba? Na mayroon sila masasabihan ng kanilang problema, na may mananalangin sa kanila, at feeling nila, pag pinanalangin natin sila ay didinggin ng Panginoon yung prayers natin. No? Kasi iniano nila na tayo mga Adventista ay talagang sumusunod sa utos at kalooban ng Panginoon. Naranasan nyo na po ba yun? Pag nalaman na Adventista ka ay, panalangin, pwede mo ba kami ipanalangin? Gano'n, no? Ako bilang pastor, sa mga kaibigan ko ng mga dancer, yan, pagka may mga problema sila, yan, matawag sa akin, panalangin ko sila, yun nga, pupunta ako sa kanila. Tapos yung mga business din nila, pag nagpapasalamat sila sa Panginoon, ako yung nagbe-bless sa mga condo nila. So tayo nakikilala na tayo ay may relasyon sa Panginoon. At tayo binago ng Panginoon. Yun po, na tayo po ay nagiging blessing dun po sa mga tao na to. Share po natin yung ginawa po ng Panginoon sa ating pong buhay. So ito po yung way para raw ma-gain natin yung tiwala nila. Ito po yung una. Yan. Sabi po dyan, trust is earned through consistent Christian living. No, kaya nga talagang hindi lang dapat po tayo by talk,
Kung hindi, makita po sa mga gawa natin yung ating pong Panginoon na pinaglilingkuran. Yung ating pong pananampalataya ay makita po sa ating pong buhay. No, hindi lang tayo puro salita pero hindi nakikita sa ating pong buhay. Yung pong lifestyle evangelism, no, mas effective po ito pag nakita nga ng mga tao yung ginawa ng Diyos sa buhay mo na nabago ka at talagang makita nila na ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So madadala po natin yan. Magtitiwala po sila sa atin. Basta consistent po yung ating pong paglakad sa salita ng Panginoon. Pero minsan nagkakasala pa rin tayo. Pero repent lang tayo. Lapit lang tayo sa Panginoon. At patuloy lang tayong lumakad sa Kanyang mga salita. Manalangin po tayo palagi sa Holy Spirit na bigyan tayo ng kalakasan para po tayo po ay manatili na lumalakad sa kalooban ng Panginoon. No, kaya naalala ko yung meron tayong lesson na dapat daw yung ating will ay maka-align sa will ng Panginoon. Kaya ipanalangin natin yun. No, yung not my will but your will be done. So minsan ba naisip yun, Lord, bakit hindi mo dinidinig yung prayers ko? No, parang hindi yata dinidinig ng Panginoon yung prayer ko Baka yung prayer mo, hindi yung ka-align sa will ng Panginoon. At tandaan natin, yung plano ng Panginoon ang pinaka-the best. No, minsan may plano tayo, nakala natin yun na yung pinaka-the best pero may ibang plano pala ang Panginoon. Basta magtiwala lang po tayo sa ating pong Panginoon. So para raw ma-win natin yung confidence ng mga tao, dapat daw po ay consistent yung ating Christian living, yung ating pong paglakad kasama ng Panginoon. Di ba kasi kapag nasira na yung yung image mo di ba mahirap na mag-gain yun. Pag nasira na, di ba sabi nga yung trust, pag nagkalamat na, mahirap na ibuuin. Di ba? Yung magkaibigan na nag-away, yun, mahirap na raw ibuuin ulit yung trust. Kaya nga, kumbaga, yung trust daw ay ini-earn siya. Kailangan mag-gain mo yung trust ng tao at kailangan ingatan mo ito na huwag masira. At magagawa raw natin ito through consistent Christian living. Kaya nga, yung mga principle natin, di ba? Kaya nga, kasi once na binrake mo yung principle mo, di ba, magiging precedent na susunod di ba? Di ba? Pag ikaw ay naaya ng mga friend mo na magliwaliw ng Sabat, sa susunod, ayayin ka na ulit yan. But last time, gano'n. So, kaya nga, dapat mag-stand tayo sa principle natin. Na kagaya nila Daniel tsaka yung friends niya. Alam nyo, meron silang movie ngayon no? Nakita ko lang, ewan ko kung totoo yun. Yung Daniel and with the burning furnace, yun yung story niya. So, yung stand tayo sa ating principle. No? Hindi tayo, yun yung sinasabi na wag tayong makipamatok, wag makiayon sa mundo. Kung hindi, dadalhin natin sila sa ating pong Panginoon. Yan. So sabi pa rito, sabi po dyan, character often speaks louder than words. No, yung character po natin na kahit hindi ka na magsalita, kahit hindi ka na mag-preach, kahit hindi ka na mag-Bible study, pero pag nakita ng tao sa buhay mo si Kristo, parang pwede sila na yung magtatanong. No? Sila na yung magtatanong, ano ba yung pinapaniwalaan mo? Naalala ko dati, nung hindi pa kami taga Cavite noon Dumadalo pa lang kami sa bahay ng mother ko sa Imus. Tapos nung nakauwi na kami, yung kapitbahay sa tapat, tinanong yung mother ko, sabi sa mother ko, Nay, sino yung napunta dito? Anak nyo ba yun na nakikita namin bago umuwi na nagbi-pray Doon sa labas ng pinto, nakikita raw nila. At sabi ng mother ko, anak ko yung pastor yun ng Adventist. So sana gano'n, makita sa action natin na yung pananampalataya natin, makita sa ating mga gawa. Mas effective daw po yun. Na sila na yung mga tao na yung magiging curious kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. No? Kaya nga, yun, dapat hawakan natin yung principle natin. Huwag nating sirain, i-compromise. Pero minsan nako-compromise yung ating faith pero dapat mag-stand tayo sa ating faith para maging light tayo sa kanila
At sila na yung mag-a-adjust sa atin. Di ba? Yan yung naririnig ko na kwento eh. Pag nalaman nila na tayo, hindi tayo, yung nangingilin tayo ng Sabat, later on, sila na yung mag-a-adjust. Ay, wag nyo nga ano yun, pag Sabado, wala yan. Hindi yan pwede, di ba? Naalala ko si Colonel Espinido. Di ba? Si Joe Hobito ba yun? Espinido? Yung Colonel. Na kasi na-invite namin siya mag-speaker dati sa C5 Church. Tapos nag-testimony siya doon. Nung dati, 'di ba, ano siya ni President Digong. Alam nila na Sabbath keeper si Colonel. Pagka sunset na, nakapatay na yung cellphone. Hindi siya pwede tawagan. Kaya kahit presidente, hindi siya pwede tawagan o yung mas matataas pa sa kanya. Kasi Sabbath na. So, kilala nila. So, ganun din. So, sila yung nag-a-adjust pag nag-stand tayo sa ating principle. No? Kasama na yung mga pagkain, di ba? So, nag-a-adjust sila. So, ayan, sabi nga, character often speaks louder than words. No, mahalaga talaga yung character. Kaya nga, manalangin tayo. No? Alam ko, lahat tayo, meron pa tayo mga defects sa ating character. Ipanalangin natin ito na mabago tayo. At siyempre, yung ating character na gusto ng Panginoon na magkaroon tayo, siyempre, yung Christ-like character. No? At ang unang-unang dyan na character ng Panginoon, yung love. No? Kaya nga dapat mahalin natin talaga ang Panginoon at mahalin din po natin yung ating pong kapwa. Ito na, yung last na po na punto natin na ikalima ay invite them to follow Jesus. So pagka nakisama na tayo sa kanila, di ba? Tapos, natulungan natin sila. Nakuha natin yung trust nila, yung confidence natin nila, nakuha natin yung confidence. Tapos, saka natin sila iimbitahan na sumunod kay Kristo. Yan, sabi dyan, sa Matthew 4:19, "Come follow me, and I will make you fishers of men." No, pagka nagawa natin yung mga unang bagay na yon, ay saka natin sila ayain na sumunod kay Kristo. Diba sabi nga, dun sa Great Commission, make disciples of all nations. Hindi lang basta miyembro, kung hindi disipulo na talagang susunod sa ating pong Panginoon. Pero bago tayo makahuli ng mga isda, bago tayo makagawa ng mga disciples, dapat tayo muna ang maging tagasunod ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya tayo muna, no? Siguraduhin muna natin na tayo po ay disipulo ng ating pong Panginoon bago po natin sila madala na maging disipulo rin ng ating pong Panginoon. Yan. Sabi po dito, ayan. Sabi dyan, service and friendship should lead people to Christ. Yeah, so kailangan yung paglilingkod at yung friendship at yun na, yung magdadala sa kanila sa relasyon sa Panginoon, sa pagkakilala sa Panginoon, yun, tanggapin nila ang Panginoon sa kanilang mga buhay. No, i-share nyo yung blessing na natanggap nyo simula nung tanggapin nyo ang Panginoon sa buhay nyo. No, yung malaking pagbabago. Yung i-compare nyo yung dati na wala kayo sa Panginoon. Tapos nung nakilala nyo ang Panginoon, ano yung mga naging pagbabago sa inyo at ano yung mga blessing na natanggap ninyo? Yun yung talagang kaibahan. Yun yung advantage na makilala mo ang Panginoon at magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon at matamasa mo yung kanyang pagpapala. Yun yung kaibahan eh. Na dati wala kang Panginoon. Di ba? Yung natatakot ka, hindi mo alam kung may tutulong sa'yo. Pero pag nakilala mo ang Panginoon, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako, no, kahit na anong problema yan, ay malalagpasan ko yan dahil merong Panginoon na nagmamahal sa akin. No? Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo kalilimutan. No? Hindi ko kayo pababayaan, di ba sabi doon? Kaya nga, mahalaga po yung mga bagay na yan. At sabi po dyan, ang ultimate goal daw po natin ay discipleship and salvation. Yung kaligtasan, ito po talaga yung ating pong pakaasamin na tayo po ay maligtas. Na tayo po ay makarating doon po sa langit na bayan. Kaya nga, dapat siguraduhin natin palagi na tayo nasa Panginoon. No, lagi tayong manalangin, humingi ng tawad.
Kasi hindi natin alam kung magigising pa tayo bukas, no? Hindi natin alam, wala sa edad yan. Minsan malakas, biglang magugulat ka na lang na aksidente, namatay, na wala namang sakit. Minsan bata pa, pero ang pinakamahalaga sa lahat, anong oras man tayo mawala sa mundong ito, tayo po ay laging nasa Panginoon. No, hingi tayo palagi ng tawad, no, i-build natin yung relationship natin sa Panginoon every day. At ito nga yung ating pong ultimate goal, yung salvation natin at salvation po ng mga tao. So, yun daw pong evangelism, hindi lang siya sa preaching. No, hindi lang siya sa preaching, kung hindi yung ating iparanas sa mga tao yung pag-ibig ng Diyos, na tayo maging daluyan ng pag-ibig ng ating pong Panginoon. At bilang kanyang mga tagasunod, tayo po ay maglingkod dito po sa ating iglesia. Tayo po ay makiisa sa gawain at iparamdam natin po yung ating pag-care sa mga tao, yung ating compassion, at saka natin i-share yung salita ng ating pong Panginoon. Kaya nga, in summary po, ito po yung ating pong summary ng ating pong pag-aaral. Yung pong Christ method, sabi po dyan, mingle with men, no? Tayo raw po yung makisama sa kanila. No, wag nating layuan yung mga tao. Pero tayo mag-stand sa ating principle. Diba? Kaya nga si Christ, nung sabi ng mga Pharisee, bakit siya nakikisama sa mga makasalanan? Diba? Sa mga tax collector, sa mga prostitute. Kasi nga, siya yung nagiging liwanag doon, binibigyan ng pag-asa itong mga tao na ito. So sana ganun din po tayo. Tayo makisama sa mga tao na to, sa mga tao na nasa kadiliman, para madala natin sila sa liwanag. Makilala nila ang Panginoon, share natin yung kung paano tayo inalis ng Panginoon sa kadiliman, yung blessing na ginawa ng Panginoon sa atin, paano tayo binago, at sila rin ay madala natin patungo po sa liwanag. Yan, ikalawa, sympathize with them. No, yung kanilang mga pinagdaraanan ay tayo po ay makisimpatya sa kanila. Kung sila'y nalulungkot, no, damayan natin sila. Kaya nga, di ba, tayo pag nagdadalaw tayo sa mga nasa ospital, may mga sakit, sa kulungan, yan yung mga talagang down na down yan sila eh. So, puntahan natin sila. Kung kailangan nila ng kausap, magpapalakas ng loob sa kanila, kailangan nila ng may magdadasal sa kanila. So, yun po yung ating pong gawin. Yung ikatlo, minister to their needs. No, tayo po ay maglingkod sa kanila. Ano man yung kanilang pangangailangan, spiritually, sabi doon, physically, emotionally, financially, pwede po natin silang paglingkuran. At nang sa ganon, ikaapat, mawiwin natin yung kanilang confidence. At yung ikalima, ay atin po silang maiimbitahan na sumunod sa ating pong Panginoon. So yun daw po ang ating pong pag-aaral, yung the highest type of evangelism ay yung pong Christ-centered evangelism. At ito po yung pinaka-the best method, yung Christ method. Ito po ang ginawa po ng ating pong Panginoon. At kung atin daw po itong gagawin, ay mabubuksan daw yung puso ng mga tao, matatransform yung kanilang mga buhay, at sila po ay magkakaroon po ng relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya nga ipanalangin po natin itong mga tao na to. Kaya sana po, tayo po ay na-bless sa gabing ito. Sana po ay patuloy lang tayo maglingkod at mahalin natin ang Panginoon at mahalin po natin yung ating pong kapwa. Pagpalain po tayo sa gabing ito. Sa pagtugon po sa mensahe natin narinig, awitin pong awitin ang nasa hymn number 257, Work for the Night is Coming. Tayo pong lahat ay tumayo. Ayan. Work for the night is coming. Ready, sing. Work for the night is coming. Work through the morning hours. Work while the dew is sparkling. Work mid springing flowers.
Work while the day grows brighter under the glowing sun. Work, for the night is coming when man's work is done. Work, for the night is coming. Work through the sunny noon. Fill brighter stars with labor. Rest comes sure and soon. Give every flying minute something to keep in store. Work, for the night is coming when man's works no more. Work, for the night is coming under the sunset skies, while their bright stamps are glowing. Work, for daylight flies. Work till the last beam faded to shine no more. Work, for the Lord is coming when man's work is o'er. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Salamat din po sa pagsama ng Banal na Espiritu at sa pagpapaalala po sa amin, Panginoon, na kami po ay maglingkod sa inyo ng buong puso, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng puso na naglilingkod, puso nagmamahal, at nawa po, Lord, ay baguhin niyo po ang aming pong mga defects sa aming karakter at kami po ay magkaroon po ng karakter ng aming pong Panginoong Hesus. Tulungan po kami, Lord, na maging liwanag saan man po kami mapunta, maging daluyan ng inyong pong pagpapala at patuloy po, Lord, pagpalain po ang bawat isa, ang aming pong iglesia, ang mga gawain po ng aming iglesia, at pagpalain po ang bawat pamilya, pagalingin po ang may mga karamdamang pisikal, at siyempre po, ganun din po sa mga pinanghihinaan sa kanila pong pananampalataya. Palakasin po kami, Lord, at kami po ay sama-sama po na maglilingkod sa inyo. Ingatan niyo po kami sa aming pansamantalang paghihiwalay at bukas po, muli kaming ibalik sa aming iglesia para patuloy po namin kayong purihin, paglingkuran, at sambahin. Maraming pong salamat, Panginoon. Patawarin kami sa aming kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.